Alam mo ba na sa isang dilata lang 31 pieces na ang magagawa mo? Bongga, 'di ba? Dami oh. Di lang 'yun. 35,000 o higit pa ang pwede mong kitain o maipon sa recipe na 'to. Dalawang rekado lang. Oo, walang kahirap-hirap. So ayan, ito yung isang dilata natin ng creme densada. Kailangan malamig. Oo. Kasi para pag hinalo mo, aalsa. So pagka sinalin mo yan sa lalagyan, mukhang parang ang konti. Pero pagka hinalo mo yan, dadami ang katulad yan, oh. Okay, habang hinahalo natin siya, oo, comment ka naman sa baba kung tag saan ka. Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. Pwedeng hindi ka maglagay dito ng peanut butter, ha. Kasi may mga creme densada kasi na may aftertaste. So naisip ko, nakakaumay naman kung puro na lang vanilla yung nilalagay natin. So naisip ko, ba't di ko kaya itry ilagay yung peanut butter since ang dami naman namin peanut butter dito sa kusina. At para maiba naman ang panlasa. Oo. Para hindi pare-parehas, di ba? Oo. Kahit isang kutsara lang nilagay natin dyan, lasang-lasa na siya. Pero hindi naman literal na lasang-lasa. Basta malalasahan mo yung flavor ng peanut butter. Pero hindi ka mauumay sa lasa ng peanut butter. Mm-mm. Pwede ka rin gumamit ng iba pang flavor dito ha, bukod sa peanut butter. Yung sa akin kasi, ito lang kasi yung marami naming stock sa kusina na palaman. Sa tingin ko, nababagay dito sa recipe natin. Kaya, ayan ang nilagay ko. Kasi parang nakagawa na kasi ako ng ibang recipe natin na ice cream na cheese ang nilalagay ko. At saka yun na yung sobrang typical na madalas na flavor, di ba? O kaya, naman yung ginamit kong flavor. Sa cup naman, dito naman sa cups na ginamit ko, depende sa'yo kung anong gusto mong gamitin. Pero, kung ito yung gusto mong gamitin, katulad ng ang ginamit ko dito sa ating recipe, ayan, lalagay ko na lang yung link sa baba o kaya dito sa screen check mo na lang. Oo. Bahala ka kung saan mo gustong, i-check yung link. Okay, kung nalimutan ko namang ilagay, comment ka lang dyan para ipaalala. Tapos itaktak mo lang yan. Sa pagsalin pala nito, tansya-tansya lang, oo, kaya hindi magkakaparehas ang dami niyan nung bawat laman ng ating container. So, kung ititinda mo, syempre, ayan, pwedeng sukatin mo, timbangin mo, depende sa'yo, basta kailangan, equal. Oo. Sa amin naman kasi kaya tansya-tansya lang yung pagsalin ko dito, yung gawa ko madalas, kasi kami lang naman ang kakain. So, itong sinashare ko sa inyo na recipe, madalas sa pang negosyo nyo, sa amin, stock lang namin, home consumption, pinamimigay lang, ganyan, kinakain namin, ganun, oo. Okay, tas ayan, ilagay lang natin siya sa freezer. 2 hours hanggang 5 hours pwede mo na ibenta yan. Pero kung, ayan, kung tatanungin mo ako kung gaano katagal ang shelf life, pag mga gantong recipe kasi sa freezer naman, paabutin natin hanggang, 10 days. Pwede hanggang 15 days. Hindi ko na nire-recommend hanggang 1 month yan na. Oo. Kasi, naman yan, homemade lang siya eh. Oo. Depende rin sa rekado at recipe na gagamitin para tumagal ng ganon. So, after ng taste test natin, ito yung listahan ng recipe at saka costing natin. Ayan, ikaw nang bahala computein kung paano nga ba kitain yung 35,000. Oo, ayan, nandiyan na yung costing, kompleto na yan. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.